Naku, matindi to. Finally, sa wakas, Sen Bongo rumesbak na sa ginawang kagaguhan sa ICC. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Okay. Pag-usapan natin itong si Senator Bongo. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre huwag nyo kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Ay nagpalabas na po ng official statement. Ayan na. Patungkol po sa nangyari sa kanya na nadamay na ang kanyang pangalan sa ICC sa kaso po ni former President Duterte. Okay? Si Senator Bongo. Napapagalata naman kasi natin eh. Lahat ng mga malalakas na kahilera ng mga Duterte, talagang pinipin daw nila. Talagang gusto talaga nilang mawala. Gusto nila mawala ng kalaban. Diba? Okay? So basahin po natin. Senate of the Philippines, Office of the Senator Bongo. Ayan. Statement of Senator Bongo, February 14, 2026. So kahapon po ito, no? Kahapon po ito ginawa ni Bongo. Sabi ni Senator Bongo, I have recently been made aware of the allegations referenced in the redacted version of the document containing the charges issued by the International Criminal Court from the Office of the Prosecutor on 13th of February 2026, in which my name has been identified as alleged co-perpetrator. Kasi yun po ang inilabas na statement kahapon ng ICC, no? Si Senator Bato at si Senator Bongo nadamay na sila sa ICC. Halatang halata itong ICC na ito ay parang sinakyan na nila itong pamumulitika ng Pilipinas, ng Administrasyong Marcos. Diyos ko. Alam mo ang ICC, no? Talagang ako, wala akong bilib dyan. Parang parang sila eh. Parang nangyari sa kanila, para na silang kontrolado. Diba? Wala. Sabi ni Senator Bongo, I dispute these allegations which are entirely unfounded, one-sided, unfair, and bear no relation to the reality of my roles and responsibilities during my service as a special assistant to the President from June 2016 to October 2018, as well as executive assistant to the Mayor of Davao City from 1998 to 2016. So ibig sabihin, dinispute niya, parang sinabi po ni Bongo na lahat po na itong aligasyon ng ICC are all mali at walang katuturan, walang basihan. Kasi kung iisipin mo, no? Para kasi nga nangyayari, no? Ang ICC ay sandata ng mga taong galit sa mga Duterte. Yun lang. Parang nagpagamit na ang ICC sa ganun. No? Parang nawala na rin yung prinsipyo nila sa sarili, yung kumbaga, yung kung anong-ano sila. Kumbaga katarungan, hostisya sila ng katarungan, hindi. Parang naging hostisya sila ng mga tao na gustong magpabagsak sa mga matitinong tao. Siyempre, meron din namang mga nakukulong dyan na hindi matitino. Pero hindi sila hindi transparent ang ICC. Hindi sila marunong makinig sa side ng iba. 'Di ba? Hindi sila marunong. Nakikinig lang sila dun sa side ng mga nagrereklamo na kachokaran nila. Yun.
Basta pagka-chokaran kanila, di sa'yo ko makikinig. Pero pag hindi ka namin ka-chokaran, ay, tablado ka. Ang bait-bait nitong si Senator Bongo pero dinamay nila. Hindi, sa totoo lang ito si Senator Bongo sa pagiging senador nito, mas marami tong nagawa kaysa sa mga ibang senador. Hindi, sa totoo lang. Yung mga ibang senador na nagbibida-bidahan ngayon, mas marami pa nagawa si Senator Bongo. Dun nga lang sa Malasakit Center ni Senator Bongo. Diba? O pagpalagay natin, hindi niya naman magagawa yun kung walang ng tulong ng gobyerno. Hindi, syempre. Kahit pa paano. No? Isa sa Senator Bongo dyan sa na yan, proyektong yan. Ang laki nang naitulong sa mga Pilipino niyan. Lalong-lalo na papasok sa ospital nang wala kang kapera-pera, matutulungan ka niyan. Diba? Yung iba dyan, ano ginawa? Although may mga senador naman na meron ding ginagawa. Diba? Pero yung mga nagbibida-bidahan talaga, is tingin ko wala talagang nagawa. At mas tingin ko na mas marami pa nagawa si Senator Bongo kaysa sa kanila. 'Di ba? Pero yung labas yung mga ibang senador dito na may ginagawa. Kung sino, kaya nga ngayon ang nangyayari, kung sino yung mga tao na gumagawa ng tama at tumutulong sa taong bayan, sila pa yung lumalabas na masama. Ang gusto kasing parang mangyari ngayon, gumawa ka ng masama, ikaw ang magiging bida. Hindi ka makukulong. Pero kung ikaw ay gusto mong gumawa ng kabutihan sa mga taong bayan, gusto mong gumawa ng tama, makukulong ka. Ayaw namin dito ng diretso ang utak kasi kokontrahin mo kami. Yun ba yun? Ay. Sa tingin ko naman dyan, dinamay nila itong si Senator Bongo ngayon kasi para lumalakas para lalakas ang kaso laban kay Duterte. Kasi hindi na sila makahanap ng parang hindi na sila makahanap ng direct na akusasyon ni Duterte sa mga taong mga biktima raw sa war on drugs ni Tatay Digong. Wala naman silang maipakitang ebidensya na talagang inutusan ni Tatay Digong ang mga kapulisan na gurgurin ito ng walang kalaban-laban. Gurgurin ito ng walang basihan. Kaya nga doon pa lang wala nang ebidensyang mailabas, wala nang ebidensyang maipakita Dapat doon pa lang is pinapalaya na si PRRD. 'Di ba? Kasi hindi pwedeng magkulong ka ng isang tao nang wala ka sapat na ebidensya. Grabe, dinala agad sa ICC. Ano yan, binubuo pa lang yung ebidensya? Parang, kulong muna bago ebidensya. Kasi tinuro ka nila Nagsalita sila, kumbaga mas makapangyarihan ang bunganga kaysa sa ebidensya. Kaya nga hindi dinaan sa Supreme Court si PRRD. Di ba parang binaliwala yung Supreme Court? Kasi kung idadaan niya sa Supreme Court, dadaanin sa legal na paraan yan, maraming magiging question sa ginawa nila sa pagkakadala kay PRRD. Kaya dinire-diretso na si PRRD. Ano mo ba gusto nyo isipin namin? Wala. So dinamay na nila si Bongo, si Senator Bato, pati si Aguirre, no? Secretary Aguirre, no? Of that dating DOJ secretary ni Tatay Digong, dinamay na nila. Parang magmukha talaga yung administrasyon ni Tatay Digong na talagang kasabwat ang DOJ. Masama talaga. Na walang ginagawa ang DOJ dito sa mga nagugurgur na mga drug addicts. Okay? Kaya nga kumbaga, mga adik-adik ang mga inaano nila pero kala mo parang sila yung kriminal na talagang nakakasira sa imahe ng taong bayan. Kita mo ngayon yung panahon. Sasabihin yung crime rate bumababa. Kita mo yung panahon. Tignan mo yung mga balita sa TV. Nung panahon ni Duterte, ang mga nababalitaan lang natin, puro yung mga sangkot sa pinagbabawal na gamot ang natutumba. Pero ngayon, ano nababalitaan natin? Mga inosenteng tao. Diba? Nahahalay, ginugurgur. Diba? Kita mo, araw-araw nagkakaroon ng balita. Minsan pa nga bata. Diba?
Bata pa lang natututo ng gumurgur. Oh. Wala nang takot ngayon, hindi katulad nung panahon ni PRRD. Ang laki ng pinagkaiba. 'Di ba? Lalakas ang kaso kasi mahina talaga yung kaso nila kay Tatay Digong. Oh, parang ngayon nga sinabi nga ni Sir Donmar, kailangan maraming tao ang masabwat dito para makita na talagang ang administrasyon ni PRRD ay talagang napakawalang ya. Yun ang gusto nila ipakita sa taong bayan. Pero hindi bobo yung mga Pilipino. Kasi hindi mamahalin si PRRD ng mga Pilipino kung puro katarantaduhan ang ginawa ni PRRD sa pagiging presidente niya. Di ba? Sus ko naman. Tsaka kita mo naman yung bumaba si PRRD bilang presidente. Yung binigay niya na yung posisyon niya. Oh. Kita mo naman kung gaano karami pa rin ang sumuporta kay PRRD. Eh yung iba nga dyan pagkatapos ng termino sa pagiging presidente, wala ka ng suportang nakikita sa tao Puro minumura pa Pero si PRRD hindi. Kung tutusin, gusto pa nga siyang ibalik uli ng mga tao kung kaya pa. 'Di ba? At alam nyo, ang ICC, gagawin nila ang lahat para lang masangkot si Tatay Digong. Para lang, para lang talaga lalakas yung kaso at sisiguraduhin nila na makukulong si Tatay Digong. Kasi sa analysis natin, binayaran ito. Malaking bayad ang ICC dito. Ha? Kung sino man... Tsaka kikita naman natin No, ayaw naman nating mag-isip na binayaran sila pero syempre parang ganun din minsan ang pumapasok sa isip natin gaya ng sinabi ni Sir Donmar. Kasi talagang wala namang ebidensya, hindi ganun kalakas pero si PRRD iniipit. Iniipit si PRRD. Kaya nga kung tutusin, malalaman natin yan Pagkatapos ng 3 years pag nag-iba ang administrasyon, doon natin malalaman yan. Kung magbabago ang ihip ng ICC. Diba? Ang mga kalaban ni Tatay Digong, binayaran itong ICC na ito. Sure na yan. Sino yung kalaban ni Aguirre noon? Di ba? Si Dilima. Sino yung nag-iingay kahapon? Pwede ko nga ipakita yung video ni Dilima Nagpalabas rin ng statement si Dilima nung nalaman ni Dilima na nadamay na si Bato, si Bongo at si Aguirre. Nagpalabas kagad si Dilima. So, nagdududa ako na may personal siguro silang duda lang na may personal contact sila doon sa ICC na binayaran siguro nila na hindi natin alam analysis ko lang yan. I might be wrong, I might be correct na parang sinabi nila na gawin nyo ang lahat. Makulong lang si Digong. Grabe ang ICC rin nagpagamit rin sa away politika ng Pilipinas. Sabi pa ni Bongo dito, alam ng aking mga kababayan na ginawa ko lang ang aking trabaho na naaayon sa batas ng tao at batas ng Diyos upang matulungan ang aking mga kapwa Pilipino. Yes. Lalo na ang mga mahihirap at walang ibang malalapitan kundi ang gobyerno. Yes. Saksi kami dyan, Senator Bongo. Saksi ako dyan. Isa din ako dyan sa saksi dyan na talagang maganda ang ginawa ni Senator Bongo. Kaya nga nakikita mo sa pagiging senador, hindi bumabagsak si Senator Bongo sa mababa. Hindi siya nagiging pasang-awa. Dahil nasasatisfied yung taong bayan sa mga ginagawa niya. Kaya naman talaga parang pinag-iinitan din siya Isa din niya na gawing tiwali o masama ang administrasyon ni PRRD. At isa na din doon na malagasan sila ang mga Duterte ng mga malalakas na pambato pag dumarating ang eleksyon. Gustong-gusto talaga nilang pilayin ng pilayin. Pero hindi nila magagawa yan. Dahil sa totoo lang, taong bayan ang kakampi nitong mga taong to. Ang hirap talaga pabagsakin kapag ang taong bayan ang talagang sinasandalan nila. Yung mga nasunugan. Oo. Di ba? Sinong senador ang nandoon kaagad? Si Senator Bongo. Yung mga biktima sa Lindol, biktima sa Bagyo. Sino ang nandoon kaagad? Si BP Sara at si Senator Bongo. Tapos ngayon, isasangkot nyo si Bongo dito sa kagaguhan ninyo? Kaya nga, Grabe. kapag mabuti ginagawa mo, kulong ka. Throughout my career,
I have upheld the highest standards of integrity, transparency, and dedication to the welfare of our people. I will not allow this baseless accusation to distract me from responsibilities as duty elected senator of the Republic of the Philippines. My focus remains steadfastly on serving the Filipino people, particularly the poor and the vulnerable, sabi ni Senator Bongo. Ang galing ni Senator Bongo, no? Patuloy kong gagawin ang aking trabaho at magsiservisyo ako ng tapat at may malasakit. Yun, tama. Dahil naniniwala ako na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos. Tama yun, tama. Tama yung mga ganyang kalakaran ni Senator Bongo. Kumbaga, huwag niyong kakalimutan yung tao dahil ang mga tao ang siyang nagtatayo sa inyo. Diba? Yan yung mga nagpapanalo sa kanila eh. Kasi hindi lang sa sinasabi nila yan eh. Ginagawa din nila yung mga bagay na yan. No, hindi lang sila yung puro salita. Hindi sila yung puro pangako. Hindi sila yung 20 pesos na bigas. Ganun. Wala naman. Diba? Sila kapag sinabi nila, ginagawa nila. Kaya ang mga ano ng Duterte, kahan ng mga Duterte, ang mga Duterte, minamahal ng tao kasi inuuna nila ang masa. Nararamdaman ng masa yung ginagawa nilang paglilingkod. Yun naman talaga ang importante. Alam nyo, sa totoo lang, no? Wala pa sigurong senador na makakalamang sa mga ginagawang first-hand na tulong gaya ni Bongo. Oh, si Bongo, no? Saksi ako dyan, no? Dati nung pumunta kami sa opisina ni Senator Bongo, Oo. na humingi kami ng tulong sa opisina niya, no? Cash assistance. Nung meron kaming mga problema sa mga healthcare, no? Wala talaga. Wala nang maraming tanong pa. Magbibigay ka agad yan ng tulong. Kasi po, korne mang sabihin, ang kay Bongo, lagi niyang sinasabi, ang kanyang bisyo ay yung magserbisyo sa taong bayan. Iyon. At hindi, ito Makahingi nga ng tulong kay Senator Bongo. hindi ito kaya ng ibang mga kalaban ni former President Duterte. Alam kasi nila na si Senator Bongo, Si Senator Bongo, hindi katulad ng iba na puro forma lang. Diba? Gaya ng sinabi ko kanina, mas marami itong nagawa kaysa sa iba. one. Okay? Number one ito sa Oo. sa 2022 election. Okay? Yes. Number one. Yeah, I think sa 2025 election ba yata? Senator Bongo. Kasi nag 6 years na si Bongo. So, ganyan sila. Ang ICC is being used as a weapon Yun of nga political Ginagawa silang sandata. political circus here in the Philippines. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Donmar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.